Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na National Costume Extravaganza ng Miss Supranational. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. So kanina nga nagkaroon nga ng extravaganza content ang Miss Supranational kung saan nakasuot ang mga candidates ng national costume. Tinawag ko siyang content kasi wala namang ginawa doon kundi naging background sila sa music. Oo. And then ayun, nakasuot sila ng national costume. Ang bilis ng facing. Imagine niyo lahat sila in 21 minutes. Mapapanood mo na. Oh, ganon. Ako ang akin lang sana itong Miss Supranational, ang ginawa ninyo dyan ay nagkaroon kayo ng competition para sa national costume. And then, sinong mananalo dyan, ayun, pasok siya sa semifinals. Yung mga tipong ganon. Para namang reward doon sa mga girls na nagdala ng mabibigat na bagahe at nagbayad ng mga luggage nila para dyan sa national costume na yan. Tapos ganun lang yung gagawin ng supranational. Doon talaga disagree ako dyan. Dahil ang haba ng oras ng mga girls dyan, tapos meron pala kayong eksenang national costume dahil wala na kayong oras. So ang ginawa ninyo, pinasuot nyo na lang yung mga girls at ginawa niyo silang background doon sa music na pinatugtog ninyo. O di ba, nakakaloka. Ang akin, sana binigyan nila yan ng time, panahon, kasi yung mga creation ng mga national costume, kung sino man yung mga nag-create niyan, yung idea, syempre pinaghirapan nila yan. At tinahi yung mga yan. Kumbaga parang doble extra bagahe sa mga girls na lumahok sa supranational. Alam nyo kung bakit ko yan dapat kung bakit ko yan sinisigaw? Kasi na-experience ko kay Samantha Panlilio kung gaano kabigat, kalaki ang dala-dala niyang national costume from Philippines to going to Bangkok and then Bangkok to Philippines again. Ganon. Sobrang laki talaga. And then mabigat. Tapos ayun, kumain ng maraming kilo sa extra baggage niya. At ang laki ng binayaran ni Samantha dyan sa nut cost na yan. Kaya ang masasabi ko, yung mga nut cost na yan na nakikita natin ng malalaki, bonggacious, extra bagahe yan sa mga girls. And then, ang layo-layo pa naman ng mga girls na pinanggalingan ng iba. Tapos, ganun lang, di ba? Parang mapapanood mo lang siya in seconds. Ganon. Nakakaloka. So, yun. So, maraming hindi nakakaintindi siguro. Pero, akala lang ninyo, magsusuot lang sila, okay na yan. Malaki po ang binayaran ng mga girls na yan sa mga bagahe nila. Kaya, nakakalungkot na ganyan lang yung ginawa ng supranational sa national costume parade nila. Eh, di sana ang ginawa nila, naglaan sila ng panahon and then sa kanila pa isa-isa, at least 'di ba yung creation, ayun, kumbaga parang nagkaroon sila ng istorya o doon sa suot-suot na national costume ng mga girls and then na-present ng maayos, 'di ba? Kasi syempre ilang araw na puyat yung mga designer ng mga yan. Ilang pagod ang ilang oras nilang pinag-aralan yung national costume na yan. And then nakita ninyo yung national costume ni Zimbabwe na parang elepante na hirap na siyang kumilos. Tapos ganun lang, di ba? Diyos ko, nakakaloka sila. Anyway, sila naman yan. Pero sana naman next time national, supranational. Sana naman next time
para magkaroon ng appreciation talaga sa mga gumawa ng national costume, sa hirap ng mga girls. Sana binigyan ninyo na kahit isang araw na maiparada to ng mga girls, yung competition or magkaroon sila ng presentation na maayos. Hindi yung ganyan na parang minuto lang. Pag sumubo ka ng kanin, biglang iba na yung makikita mo kasi lumingon ka sa iba. Yung mga tipong gano'n, kailangan talaga pag nanood ka, tutok ka kasi segundo lang talaga sila. Parang biglang mawawala na sila sa eksena. Pagtingin mo, iba na yun nagpe-present, o diba? So yun, so unfair. Parang para sa akin na unfair. Anyway, so pansinin naman natin yung mga natkos ng mga girls. Anyway, ang lalaki talaga. Ito kay Bolivia. Para hindi ko na iano. So nakita ninyo yung kay Bolivia. Sobrang panalo. Sobrang ganda ng national costume niya. And then parang feeling ko talagang yung grabe yung creation ng ng designer niya. Plus nandoon na na-execute naman niya ng bonggang-bongga. Kahit segundo lang talaga, hala, bira talaga si Bolivia. And then, simple lang yung kay Brazil. Ito yung kay Brazil. Napakasimple nung kay Brazil, pero kasi ang ganda ng execution niya, ang ganda ng drama. Tapos yung inopen niya, sabi ko, okay, ayun lang pala yun. But nagustuhan ko din. And then, eto maganda to kay Colombia. Siyempre, yung kay Colombia, gusto ko yung pasabog niyan. Kasi parang may tinaas siya dito. Ayun yun. Kung makikita ninyo. Ayan. Tapos, ang bongga-bongga nun execution niya dyan. Sobrang panalo. Ang kulay-kulay, gumamela, ganon. And then, yung kay Cambodia, syempre expected ko na ganyan talaga ipapakita ni Cambodia. Dahil alam naman natin si Cambodia ay talagang lagi silang yung mga may history doon sa mga sinusuot nila. Mas maganda to kung narinig natin sana kung ano ang pinanggalingan ng kanilang national costume, di ba? And then, next is kay Curaçao. In fairness kay Curaçao, gusto ko yung natkos niya na para siyang may bangka. Actually, nagawa na yan ng Thailand di ba? So, yun. So, napakaganda. Sobrang ang galing din niya dyan. Tapos may pag-ganun-ganun pa siya. Kaya sabi ko, ay bongga. Hindi lang nila kasi ma-execute ng maigi kasi nga siguro segundo lang kasi talaga yung binigay sa kanila. And then, next is yung kay Czech Republic. In fairness naman kay Czech Republic, gusto ko din yung kanyang national costume kasi para siyang diyosa. Oo. So, taas ang ganda-ganda niya pa dyan sa suot niya. Bumagay sa kanya. Pero si El Salvador, hindi rin nagpakabog si El Salvador. Eto maganda yung kay El Salvador kasi yung lumabas siya, nakabalot yan sa kanya. Tapos bigla niyang binukakang na ganyan. Ay, ang bongga. Sobrang nagustuhan ko talaga yung eksena niya dyan. Tapos ang ganda ng parang ang lambot-lambot ng tela. Gusto ko nga suotin Ito naman yung kay Germany. Si Germany, in fairness kay Germany, maganda din yung kanyang national costume na ipinarada dyan. Tapos, may pasabog din siya doon sa libro. Kaya sabi ko, ang cute. Oo. So, yon kay Germany. And then, yung kay Indonesia naman, ang ganda din ng pagka-create ng kanyang national costume. Hindi nga lang yan na-execute ng bonggang-bongga kasi nga limited lang yung oras. But, yung details ng kanyang national costume, in fairness, isa siya sa mga, baka ito yung mag-national costume. Pero, feeling ko hindi. Si Japan, Diyos ko, bongga din yung kay Japan, na para siyang nasa itlog na, ewan ko, na para siyang lalabas dyan sa may na yan. Sobrang panalo yung execute niya. Konti lang yung oras na ibinigay sa kanya, pero hala, sige, rampa talaga si ate. And then, gusto ko yung ganitong pa-eksena niya. O, di ba, parang pang-Halloween lang. And nakakaloka kasi. And then Trinidad and Tobago, gusto ko yung sabi ko nga, ano yan, tutubi, parang B. Pero ang bongga kasi siya, butterfly pala. Sabi nga nila, ano ka ba, hindi mo ba alam na butterfly yan? Sabi ko, oo, pero parang grabe yung yung pakpak niya, ang galing. Tapos ang lambot-lambot, gumagano-gano sa motion. Tapos eto, maganda din yung kay Zimbabwe. Ito yung sinasabi ko na parang kawawa naman si Zimbabwe. Hindi na siya
maka-eksena ng bonggang-bongga kasi nga natakpan na ng malaking elepante, 'di ba? Kawawa yung girls. So parang yung designer gusto nila ma-emphasize yung malaking mukha ng elepante, tapos yung girls na nagdadala hindi na nakita. Tapos hala sayaw-sayaw pa siya doon. So parang feeling ko ang bigat nung dala-dala niya. Plus nandoon ako na ang bigat siguro ng bagahe nito. So yun, kawawa 'di ba? Pero ito bongga din yung kay Venezuela. In fairness, gusto ko yung kulay. Actually, nakikita na natin to sa mga taga Venezuela. Pero kasi ang maganda dito, color pink yun sa kanya. Kaya sabi ko, ay ang bongga. Siguro talaga sa Venezuela, lagi sila nagsusuot ng ganito. Kasi halos lahat ng national costume nila, ganito yung pa-eksena nila, di ba? So yun. Kaya sabi ko, in fairness, pero maganda. Tapos yung kay Ukraine, gusto ko din yung kay Ukraine kasi para siyang diwata na hindi ko maintindihan. Basta parang ang ganda-ganda, para siyang yung Diyosa na sa kagubatan. Parang Maria Makiling yung dating, di ba? Ang bongga. So, yun. So, hindi pala Maria Makiling. Kasi yung kay Maria Makiling, parang color green. Pero sa kanya, ewan ko basta para siyang diwata na hindi ko maintindihan. Wala kasing explanation eh. Tapos ito gusto ko din to, yung pa-flower. Actually, kung titignan mo, parang, ay, ba't ganyan? Pero kasi unique yung ang ganda nung dating kasi ginagano-gano niya yung fat flower. Para siyang tatlong flower na rose na yung dalawa nasa kamay. So sabi ko, ang galing, in fairness naman kay United Kingdom, na niya talaga yan ng bonggang-bongga. Tapos, si Peru, my gosh, si Peru nakakaloka din. Akala ko si Tara Valencia siya. Ito ay may palayo na eksena. Sabi ko, in fairness. O, di ba? So, puntahan naman natin yung ating pambato na si Tara Valencia. Si Tara Valencia from the Fierce Lion, di ba? Kasi ang Baguio kilala sa Lion, to the Noble Carabao. Ayun. Ayun yung kanyang ipiniresent kanina sa national supranational stage ng ayun yung piniresent niya sa kanyang national costume, ang bongga. So parang sabi ko, iba talaga si Tara, no? Palaban talaga ang eksena ni Tara at nakita naman natin na wow, ang galing ng execute niya. Sobrang winner. Maliit din lang yung oras ni Tara pero naibigay ni Tara na talaga na kung paano niya execute yung kanyang natcos. Tapos nagulat ako kasi parang yung details, yung pinokus yung details. Sabi ko, ay, ang ganda. Hindi ko siya hindi ko siya na-imagine na ganun kabongga yung i-represent ni Tara Valencia dito sa supranational. Kumbaga parang kung iisipin mo, isang taon kasi siya naghanda. Tapos parang nakikita pa natin siya na laging nasa event. Tapos ngayon, biglang makikita mo na ganito kabongga yung presentation niya from swimsuit, evening gown, and then national costume. Talagang masasabi ko, ay nako, palaban talaga ang Tara Valencia. At in fairness naman sa team niya, sobrang pinag-aralan talaga nila ng maigi kung ano yung gusto nilang ipakita dito sa supranational competition. Hindi tayo binigo ni Tara Valencia. Talagang wow, wala akong masabi at wala akong masabi sa creation ng kanilang national costume kundi napakaganda, napaka-unique ng dating. Kaya sabi ko ay in fairness. O, di ba? So, yun. So, tapos ang galing pa ni Tara mag-execute ng bonggong-bongga. Kaya sabi ko ay winner talaga si Tara. Iba talaga, lumalaban. O, di ba? So, yun. Kaya congratulations. Congratulations kay Tara Valencia, congratulations sa team ni Tara Valencia. Ngayon masasabi ko talaga si Tara Valencia, ang lakas ng laban. Sobrang ang lakas ng laban. Pero syempre, marami pa din kalaban, di ba? I think sa national costume, isa din sa mga nagustuhan ko yung kay Mexico din eh. Tapos ang ganda din ng execution eh. Ang ganda ng details. So, dito sa mga nakita ko national costume, para sa akin, Indonesia, Mexico, and Philippines. So, yon silang tatlo na masasabi ko, wow, ang ganda. Yung kay Trinidad and Tobago, parang feeling ko maganda din. Kaya lang parang mas na-amaze kasi ako sa details and presentation nila Indonesia, tawag dito, Indonesia,
Mexico, and Philippines. So, yon. So, kasi pag tinitigan mo talaga, sabi ko, ay, ang ganda, di ba? So, yon. And good luck. Bukas na ang preliminary. Sabi gano'n, madaling araw daw natin mapapanood to. Kaya, antabay lang tayo. So, syempre, excited tayo. 2 a.m. daw sa Philippine time. Naku, puyatan to. And then, tingnan natin kung sino nga ba ang magpe-penetrate ng bonggang-bongga sa competition na to. Syempre, excited tayo para kay Taro Valencia. And then, let's see kung ano ang magiging resulta ng laban ni Tara Valencia. But for me, para sa akin talagang lumaban talaga. And good luck sa kanilang lahat. Mga kandidata ang lalakas din talaga at saka ang gagaling. Talagang palaban talaga sila. Diyos ko, si Colombia nga, naloka din ako dun sa national costume. Yung kay Colombia, gusto ko din yon. So, para sa akin, pasok yan sa top 5. Yung mga tipong gano'n. No? Diba? So, yon. So, syempre, good luck sa kanila. And then, kayo guys, kaninong national costume kayo na-amaze kung napanood nyo na ang extravaganza national costume ng supranational. So, tingin ninyo sino ang magbe-best national costume. So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo at ano naman ang tingin ninyo sa ipinakitang national costume ni Tara Valencia. So, yan. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.